Isang napakalakas na magnitude 7.7 na lindol nagpayanig ng husto sa Flores Region, Indonesia. Posibleng may mga malaking damage sa mga struktura, pinag-iingat sa mga Pinoy natin na nasa Flores, Indonesia. Binabantayang bagong invest na si 92W, bahagya itong nasa medium intensification chance na bahagyang kumikilos din pakanluran. Posible pa rin ba o may pagkakataon na ba na makakapasok ng PAR itong si 92W? Alamin. Sa wakas, ang ating habagat bahagyang nabawasan pero patuloy pa rin ang pag-iral ng madalang ulan sa extreme northwestern Luzon na nagpapaulan ngayon ng matindi sa ibalang bahagi ng Ilocos Norte at Ilocos Sur. Nalalabi pa rin ng silangan ng Nodo Luzon, maulap at katamtaman ng panahon bagamat makakaranas pa rin tayo ng occasional rain showers dahil sa pagtawid ng habagat. Nalalabi sa kanlurang bahagi ng Luzon kasama ang Zambales at Metro Manila, aasahan pa rin ang patuloy na kalat-kalat na mga pag-ulan, bunsod pa rin ng umiiral na habagat despite na ito ay bahagyang nabawasan. Nalalabi ng Southern Luzon, ganun din makakaranas ng maulap na panahon at kalat-kalat na mga isolated rain showers, maliban na lamang sa magiging maulap lamang at katamtaman at fairly weather naman mula sa Visayas at Mindanao na kung saan mas maaraw at malinsangan ngayon ang umiiral this weekend. At latest status para sa ating dam reserve para kay Angat at Magat Dam, alamin. Hello, magandang tanghali na mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Sabado, August 15, 2026. Ang oras sa ating busmekmeng tanghali ay alas 12 eksakto ng tanghaling tapat. Umaaraw-araw na ngayon dito sa amin sa Caloocan, so inasahan na makakaranas ng at katamtaman na panahon pero makakaranas pa natin ng tuloy-tuloy ng habagat rain showers. Although bahagyang nabawasan po yung pag-iral ng ating habagat dito sa kanluran at timog kanluran ng bansa, magkakaroon ng medyo minimal na mga pag-ulan na mararanasan natin dito sa bandang kanluran ng Luzon, especially dito sa bahagi po ng Metro Manila. Pero hindi ibig sabihin ay tumigil na po yung habagat, magpapatuloy pa rin yan hanggang this weekend, kaya lang bahagya lamang itong nabawasan. So kung titingnan natin dito sa ating CCTV snapshots, mapapansin nyo po medyo gloomy pa rin tayo pero umaaraw na po, medyo tumitaas na po yung tirik ng araw dahil base na rin sa ating weather station, current UV index pumapalo na ito sa sunburn level of UV10. Ayan. At umaabot na sa category level 5 yung ating solar index. Ibig sabihin ay tumitirik o sumisikat na po ang haring araw dito sa amin sa Caloocan. So probably mga bandang hapon ay posibleng magkaroon na naman tayo ng mga occasional showers dahil nakataas pa rin yung ating occasional showers o isolated rain showers base sa ating forecasting storm prediction. Makita natin dito ay patuloy pa rin tayo makakaranas ng maulan na panahon hanggang bukas ng linggo. Na makakaranas tayo ng maulap na himpapawarin pa rin at overcast base na rin sa ating forecast prediction. So hindi pa rin tumitigil o tumitila ang ating habagat. Bahagya lang na medyo nabawasan lamang yung dami ng water vapor na dala-dala ng habagat. So sa ating dashboard, makita natin medyo offline yung Doppler radar sa data feed Pag-asa. So wala po tayong magagawa, gagamit tayo ng pinaka-alternative Doppler since yung may gaya na lamang ng CIMS. Kung titignan natin sa ating Doppler radar, since offline ang data feed Pag-asa, magre-rely muna tayo sa geostationary satellite na ginagamit ng CIMS. Although, syempre, mas malayo iyan sa Earth. At least meron tayong idea na kung gaano karami ang estimated precipitation o dalang ulan ng habagat natin ngayong araw. Kabilang na dito sa may bandang kaluran nga po ng Zambales at Metro Manila. So, kung papansin nyo na po mga folks, ay may mga water vapor pa rin na umiira sa may bandang Laguna, San Pablo at bandang Lipa sa Batangas. Ayan, nakikita nyo naman po. At the rest naman ng Metro Manila, nagkakaroon pa rin ng medyo gloomy na panahon at may mga ilang maninipis na water vapor ang nadadala. Pero mapapansin nyo hanggang Tagaytay, nagiging maulap pa rin dyan at nagkakaroon ng mga kalat-kalat pa rin ng pag-ulan.
ang inaasahan. So mapapansin nyo dito sa may bandang Laguna sa San Pablo hanggang Lucena, patuwid yan ng bandang Quezon Province. Yan, medyo may mga makulimlim pa rin sila dyan at maulan. So hindi pa rin nawawala ang habagat, bahagya lamang pong nabawasan ito. So hindi naman maiwasan yan dahil hindi naman tuloy-tuloy na laging malakas yung habagat. Minsan nagkakaroon tayo ng monsoonal break. Yan, natataon na nagkakaroon ng monsoonal break muna. Pero hindi po ibig sabihin tumigil na po yung ating hanging habagat. So sa ating thunderstorm advisory sa Visayas area at NCR, well, expected na ito hanggang mamayang hapon ang expected validity ayon sa data pinipag-asa. Nakataas ang moderate to heavy rain showers daw at may mga pagkulog at pagkidlat na within the next 30 minutes daw or maaaring umaabot ng isang oras. Ang expected sa Occidental Mindoro sa Visayas area po ito mula Abra de Ilog at Santa Cruz. At ang above conditions daw ay maranasan din sa Occidental Mindoro mula Paluan at Mamburao. Sa NCR naman, since 11:20 AM ito, inisyu ni Pag-asa sa DataFeed, ay nakataas daw ang moderate to heavy rain showers daw. Kabilang na sa may bandang Zambales at Quezon Province. So walang indication dito mismo sa atin sa Metro Manila mismo. So malamang ay isolated lamang tayo magkakaroon siguro ng pag-ulan mamayang hapon po. So magdala pa rin po ng payong lalo na sa mga lalabas ngayong araw. Sa ating current conditions sa broadcast, gloomy, medyo moderate, hot humid tayo, partly cloudy ang umiral dito sa amin sa Caloocan at kitang-kita sa ating live CCTV snapshots. Medyo umaaraw-araw po tayo dyan. At makikita naman po natin na despite na maaraw, medyo nagiging gloomy pa rin po tayo. Kaya nagkakaroon pa rin tayo ng mga pag-ulan mula pa kaninang umaga at madaling araw. Although mas kukonti ang nagiging buhos ngayon nito. Sa labas sa presyo na naitala na kay weather station, kanya ng 2 o'clock AM ay nakapagtala kami ng lowest of 25.4 degrees Celsius. At kahapon, pinakamataas na sa amin ng 26.5 degrees Celsius. Kahapon ito ng hapon at 3:31 PM. So mababa pa rin ang heat index namin sa Caloocan. Kahapon bumalo sa pinakamababa na 26.5 degrees Celsius ang naging init pandama namin kahapon. So talagang medyo cold chilling o medyo cold breeze ang naranasan namin mula kahapon. Pero kung titingnan naman natin sa heat index nationwide mula sa ibang area naman, ngayon tumataas-taas na po yung ating heat index as of 11:58 AM. Sa aking weather station, nasa 42.7 degrees Celsius na po yung aming init pandama. Tumataas-taas na siya. So, ang forecast at 41 degrees Celsius. So, medyo tugma naman sa maghapon hanggang 41 degrees Celsius lang daw ang itataas. Simula ngayong tanghaling tapat po yan. Mababa pa rin yan at medyo manageable naman yan despite na danger level ang threshold ng ganyang kataas na heat index. Medyo kaya-kaya pa ng katawan natin yan. Sa ibang lugar naman, well, maulap sa mandang extreme Northern Luzon, so wala tayong magagawa. Diretso agad tayo sa may bandang Visayas muna. Tingnan natin kung gaano kainit dyan. Sa Cebu area ay nasa 46.2 degrees Celsius na forecast ninyo dyan. So kayo ay makakaranas ng mas maaraw at maalinsangan at mataas na heat index. Aabot pa raw yan sa hanggang 48 degrees Celsius ngayong alauna hanggang alas 2 daw ng hapon dyan sa may bandang Cebu po ha. So wag masyadong magbibilad dahil mas mainit ang temperatura. Sa Eastern Samar Region naman, area ng Eastern Visayas, nakataas sa 46.5 degrees Celsius din daw ang inyong heat index. So hanggang 47 degrees Celsius po ang pinakamataas na magiging heat index ninyo ngayong tanghali hanggang ngayong alauna daw sa Eastern Samar. So well, obvious naman, katamtaman ng panahon dyan, may mga ilang partly cloudy lang at mas mainit ang temperatura. Kagaya lang din sa Mindanao, kung titingnan natin yung magiging heat index sa Davao City, ang magiging heat index ninyo dyan, mababa naman so far ang forecast. So mababa daw. So medyo good thing yan, pero expected maaraw po o medyo masikat ang araw sa inyo dyan. Pero kung titingnan naman natin sa bandang Surigao del Sur sa eastern ng Mindanao, ay grabe din ang taas sa kanila. Although manageable at 43.1 degrees Celsius ang inyong danger level. At mukhang yan na yung pinakamataas sa inyo ngayong maghapon. So medyo mataas-taas. Tingnan natin sa iba kung ganun din. Dito sa may bandang Bislig, medyo mas mataas. 44.6 degrees Celsius daw ang pinakamataas. At mukhang aabot pa yan sa hanggang 46 degrees Celsius mamayang alas 3 hanggang alas 4 ng hapon ang magiging pinakamataas na heat index. So mas mainit kamihan dito sa bahagi po ng eastern part ng Mindanao at bandang northeastern part ng Mindanao sa may bandang Caraga area o most of Surigao region at Lanao. Yan. Dito sa bahagi po ng
ng Lanao area. So sa parte ng northern part ng Mindanao ay asahan din po na magiging maaraw tayo dyan, typically sa halos buong Mindanao area, dahil mas clear skies kayo dyan, kahit papano hindi masyado sa bandang Visayas, although hindi masyado magiging mas maulap, pero hindi kagaya sa amin sa Luzon. Patuloy pa rin kami na magiging gloomy pero umaaraw-araw na rin po. So mula sa automatic weather stations ni Pag-asa, kung titingnan natin sa highest heat index, nangunguna ang Daat Camarines Norte na may 47 degrees Celsius ang heat index. Ang pangalawa sa may bandang Romblon po. Yan. So, yan. Pwede nyo naman makita dyan sa ating chart sa ibaba. Yan. Yung position ng mga sa mapa na active naman yung mga weather station. Hopefully, itong sa General Santos, maayos na po yung weather station dyan. Wala tayong idea kung bakit hindi yan nare-repair. So sa ating PH6 in past 24 hours, nangungunang Surigao sa may pinakamainit na temperatura at 36.6 degrees Celsius. Pagdating naman sa pinakamalamig ay ang Baguio City na halos walang pinagbago at 17.6 degrees Celsius na lowest temperature. At pagdating sa Inulan naman, nangunguna ang Science Garden o Pag-asa Office Site na may 45.5 millimeters total rainfall sila since past 24 hours. At ang Lawag naman ang nakaranas ng pinakamabilis na average wind speed na 21.6 kilometers per hour. Well, kung kukumpara natin yan mula sa total rainfall, nangunguna kasi si Pag-asa according sa data, pero kami ang lumalabas sa Caloocan na may pinakamaraming binuhos ng ulan. Pumalo ito ng 84.3 millimeters total rainfall since kahapon. Ayun, 84.3 millimeters po yan. So, kami ang nangunguna sa Caloocan, malamang po pangalawa lamang ang Science Garden sa Quezon City na inulan, na pumalo ng 45.5 millimeters. So, ngayong araw, meron kaming total of 2.4 millimeters lamang. So, nagla-light rain. So, katumbas ang ulan namin mula kahapon ay nasa total of 568.8 millimeters total rainfall. Very above average po yan na ulan namin ngayong month. At maaaring madagdagan pa po yan. So, ang average total na namin for August rainfall, nangunguna sa pinakamarami, 818.7 millimeters total rainfall. Sobra-sobra na yan sa average namin, supposed to be at 466.7 millimeters lang dapat. So, lumagpas kami ng mahigit 352 millimeters total rainfall. So, ang seasonal namin, kapag ka-peak ng habagat season, umaabot talaga sa halos more than 1,000 to 1,800.6 mm yung magiging usually na pinaka-peak namin ng ulan tuwing Agosto. Ito po yung detail. Ayan, yan, season. Ibig sabihin, sa tuwing season ng peak ng habagat sa amin, ay pinakamataas sa amin ay 1,800.6. Yan na po, since January ay nasa total of 1,800 na ang total rainfall ang magiging katumbas. So difference yan from average of 1,799 na year total average pa. So tingnan natin kung malalagpasan po yan, since alos nasa total of 800 mahigit na kami na total rainfall sa amin sa Caloocan. Malinaw lamang ang buwan lang talaga ng Agosto ang may pinakamataas na peak talaga ng tag-ulan dito sa Metro Manila. At piniliwanag ko na sa inyo kahapon yung usually kung kailan talaga ang ratratan ang buhos ng ulan at pinaka-peak ng ratrat ng buhos ng ulan talaga sa Metro Manila taon-taon. So, despite na meron tayong mas malakas o stronger El Nino, hindi pa rin napapigil ang average rainfall namin na bumuhos ng todo-todo sa amin sa Caloocan. So, ganun din ang inaasahan natin sa Metro Manila, which is tama naman sa mga peak natin na data na talagang Agosto ang pinaka-highest peak. Din pagpalo yan ng September, marami pa rin tayo magiging ulan next month, pero bahagya na itong mababawasan na unti-unti hanggang sa pagpasok na yan ng last quarter na ng taong 2026. At taon-taon naman po nangyayari yan. Pwede nyo naman yan makita dito sa ating graphs and records o yung mga historical data para makita nyo yung actual mula sa measurement ng aking weather station mismo sa Caloocan para ma-visualize nyo yung peak ng ating habagat season. Samantala sa ating outside humidity, meron tayong 84%. Bahagya na itong nababawasan dahil umiinit na po yung temperatura natin. Kaya lang mataas pa yung ating water moisture sa paligid.
kaya nasa 84% pa po ito. Bumababa na po ito unti-unti ng 2% since last hour. Yan, kakapasok lang, 85%. At 1,007 hectopascals naman ang ating barometric reading. Ibig sabihin, since steady ito, since past hour, ay thunderstormy po ang katumbas niyan. So mukhang magkakaroon tayo ng mga pagkulog at pagkidlat, lalo na bandang hapon, gabi o madaling araw. So prepare na lamang mga folks. Kasalukuyang high tide pa rin po tayo at makita natin mayroon tayong mahigit 6 hours. Double check natin sa almanac, under tides, kung mataas bang sea level. Well, pinakamataas ngayong 11:25 at 1.3 meters po. So, kung double check natin yung magiging sea level natin, punta tayo sa pinaka global forecast assessment for swelling or yung sea level, yung alon. Matingnan na rin natin yung alon. Yan, punta tayo dito sa tropical cyclone assessment. Mula sa tropical cyclone and advisories, then under global forecast assessment. Yung para sa multi-cyclone forecast na po yan at assessment. Dito diyan na rin natin makikita yung sea level ng karagatan, yung taas niya kapag mataas ang high tide at during may tropical cyclone. So, tingnan po natin. So, para sa significant wave height, makita po natin, hindi naman ganun katindi ang lakas ng alon natin ngayon so far. Ingat na lamang sa may bandang kaluran ng Extreme Node Luzon na kung saan nandyan po yung umiiral na habagat. Diyan sa may bandang Ilocos region, at least medyo katamtaman o moderate yung lakas ng alon at swelling ng karagatan. Pero sa nalalabi naman sa mukhang normal naman at wala tayong nakikitaan na tumataas yung ating alon so far. Well, kasi medyo nahihila kasing karagatan, medyo palayo yung swelling ng dagat, so medyo kumakalma ngayon dito sa bandang baybay natin sa Pilipinas. Samantala, sumikat ang haring araw kaninang 5:42 AM at lulubog po ito mamayang 6:19 PM. At since medyo 7% pa lamang illuminated natin, so mukhang pwede na siguro, pero kaka-moonrise lamang nito at 62 degrees elevation yung ating buwan. So kaka-moonrise lang nitong kaninang umaga, 7:51 AM, at mamayang gabi po ito na 8:12 PM lulubog. At sa ating local weather outlook para ngayong Saturday and Sunday, inaasahan natin magiging partly cloudy ang ating maghapon na may chance sa panintay ng pag-ulan at 100% chance. Bukas ay mataas pa rin ang ating chance na pag-ulan at 90% ng linggo, at asahan pa rin na maulap ang panahon sa umaga at may mga localized thunderstorms naman sa maghapon po yan. Highest and lowest temperature expected maglalaro between 28 to 31 degrees Celsius, and lowest temperature expected ay 25 to 26 degrees Celsius. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po natin ang halos medyo mas clear skies o mas klaro ang himpapawid sa may bandang southern part o eastern part ng Visayas at Mindanao. So, mapapansin po natin mula dito sa parte nga po ng buong Mindanao at Visayas, katamtaman po ang lagay ng panahon natin dyan, lalo na't mas maaraw at mas humid o hot humid na panahon sa halos buong Mindanao area. Magkakaroon lang tayo ng mga kalat-kalat ng mga kaulapan at isolated rain showers sa Zamboanga Peninsula. So most of western sections kabilang na ang Sorsogon area sa Mindanao. The rest of Mindanao including sa may bandang Bukidnon at northern part ng Mindanao at eastern, magiging partly cloudy lang tayo sa halos buong maghapon. Ang isolated rain showers typically maglalaro lamang yan sa mga paminsan-minsan at mga biglang moderate na biglang downpour ng ulan. Occasionally yan, dahil bunsod lamang yan accumulated na water vapor. Pero generally, ay moderate and fairly weather tayo sa halos buong Mindanao area, maging sa buong Davao region at Sorsogon. So yun lamang yung magiging analysis natin at tuwing forecast. Typically, very isolated lang ang magiging pag-ulan sa maghapon. Pagdating naman sa Visayas, magiging mas maulan o isolated din ang buong western section ng Panay Island, kabilang na ang Antique, pababa ng dito sa may bandang Tobias Fournier at Anii, ganun din sa bandang Iloilo at Guimaras. The rest ng Negros region, lalo na sa may bandang Negros Occidental, magiging maulap din tayo. Mostly dito sa may bandang Timog Kanluran ng area ng Negros region, mula dyan sa bandang Sipalay at Bayawan. Pero the rest, mula Dumaguete, pataas ng buong Bacolod Norte at bandang eastern section ng Panay Island, kabilang na ang areas ng Capiz at Aklan, magiging partly cloudy dito sa mostly cloudy lamang po ang iiral. The rest, magiging maaraw tayo at katamtaman sa buong Cebu, Bohol,
Leyte at Eastern Samar area na makakaranas lamang na mga occasional lang na mga isolated rain showers and localized thunderstorms. Pero generally sa maghapon, maaraw at maalinsangan din na magiging panahon ninyo sa halos buong maghapon din. So be prepare pa rin sa payong para sa tinding sikat ng araw at sa mga biglaang occasional rain showers na iiral. Pagdating naman sa Luzon, lalo na sa buong Southern Luzon muna, pataas, lalo na sa bandang Bicol region, magiging partly cloudy to mostly cloudy na tayo at all times. Bagamat nagmo-moderate, ay makakaranas pa rin tayo na medyo hot humid na ng panahon. Although partly to mostly cloudy tayo at all times. So asahan ng mga isolated rain showers and localized thunderstorms maging sa bandang Legazpi, Sorsogon, Catanduanes, Camarines Sur, at ilang bahagi pa rin dyan sa may bandang patawid ng Quezon Province mula Kaluang or Tagkawayan. Sa sakop ito ng Quezon Province pa rin. And then mula Camarines Norte na magiging mas partly cloudy and mostly cloudy na tayo. And then the rest ng Marinduque, Romblon, Masbate o Burias Island. Pagdating sa Buy Maropa area, at least medyo nabawasan ang daloy ng habagat pero makakaranas pa rin tayo ng mga ilang kalat-kalat ng mga light to some moderate and some heavy rain showers, lalo na sa bandang kanlurang bahagi ng Occidental Mindoro, lalo na dyan sa may bandang kanlurang ng Paluan, pababa ng Santa Cruz, Mamburao, pababa ng San Jose, dyan sa Occidental Mindoro. Bagamat maulap sa buong Mindoro, kabilang na ang Oriental Mindoro, magkakaroon lamang tayo ng mga isolated rain showers and localized thunderstorms sa maghapon, maging sa bandang gabi o madaling araw. Ganon din ang iila sa buong sa bandang Basuaga, sa bandang Palawan, kasama na ang Culion Island hanggang dito sa boundary ng bandang Dinapacan. Pero pagdating din sa may bandang El Nido, dito nagiging katamtaman na at moderate ang panahon sa buong Palawan na hanggang Puerto Princesa na yan hanggang Kalayaan Group of Islands. Hindi pa rin mawawala ang mga isolated rain showers and localized thunderstorms sa bandang hapon, gabi o madaling araw dahil umiiral pa rin ang ating southwest monsoon dyan o habagat. Although medyo numinipis-nipis dito sa bandang Palawan. Itatas natin ang frequency ng image, makikita natin yung animation, medyo may daloy pa rin tayo ng habagat, southwest monsoon, pero mapapansin nyo medyo manipis lamang ito o numinipis siya na umaabot dito sa may bandang kaluran ng Lolo Luzon. Nag-accumulate na lang siya pagdating dito sa may bandang western sections ng Zambales, kasama na ang Bataan, ilang bahagi ng Pampanga, Bulacan, at Tarlac area. Then pataas na yun ng bandang Pangasinan na tumataas na po yung threshold ng water vapor at mga pag-ulan. Kasama na ang La Union, Benguet, Ilocos Sur o mula sa bandang Bigan, pataas na yan ng Lawag, Ilocos Norte. Dito sa bandang Bigan hanggang Lawag, nakakaranas sila ng moderate and heavy rain showers po dyan. Ingat po sa mga pagbaha at pagguho ng lupa just in case. Umaabot ang influence ng kaulapan na ito, nagdadala ng pag-ulan, bagay sa area po ng Abra, Mountain Province, Kalinga, yan, at ilang area ng Apayao area. So, umaabot din sa may bandang Mountain Province yan. So, makakaranas tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat pagkulog. Watch out na lamang po. Samantalang habang tumatawid na ito ng bandang Bagao or dito sa may bandang Bagao, Cagayan, Sakop, kabilang na ang Isabela at Quirino, at least nagiging mas partly cloudy to mostly cloudy tayo na may umaaraw-araw din, kagaya sa Metro Manila, pero asahan ang medyo mataas ang forecast ninyo at least 60% chance na magkakaroon tayo ng mga occasional rain showers and localized thunderstorms. So generally, magiging maulap pa rin ang halos buong kanluran pa rin ng Northern Luzon hanggang Southwestern Luzon dahil sa habagat, bagamat bahagya itong nabawasan ng konti ngayong araw. So patuloy pa rin magdala ng payong kahit na numinipis yung ating habagat ngayon. At dahil numinipis ito, hindi ibig sabihin tumitigil-tigil po yung mga pag-ulan natin dahil po sa epekto ng habagat. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na computer-generated tropical cyclone sector. Makita natin na halos wala tayong nagiging influence sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Malinis naman po yung ating PAR sa loob, pero sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, patuloy pa rin ang namomonitor ang aktibong low pressure area na. Kagaya na lamang nitong si 93W Invest sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Yan, so makita po natin yung direksyon nitong si 93W. Pahilagan silangan po ang kilos niya. So, as of 8 o'clock AM, yung kanyang maximum sustained wind niya, at least 37 km per hour po ito, at 48 km per hour naman yung bugso ng hangin, at ang kanyang central air pressure 1,002 hectopascals po. Then,
Mapapansin naman natin pa east northeastward yung nagiging kilos po nitong binabantayan natin na low pressure area. Yan. So, ganun po. Mapapansin natin medyo palayo naman ito ng bansa. However, yung magiging mas focus natin na binabantayan, itong si 92W. Mapapansin ninyo, medyo pakanluran ang nagiging kilos siya sa ngayon. At lumalapit ito sa may bandang boundary ng Guam. Halos malapit na. At medium intensification development na po ito dahil ang kanyang maximum sustained wind na niya at 37 km/h, malapit sa gitna at bugsong 48 km/h. Layo natin ito sa Pilipinas, as of 8 o'clock AM, eastern part pa rin ito ng Mindanao. Pero kung kukunin natin yung precise measurement, ang pinaka mas malapit sa kanya, bandang Surigao del Sur. Yan, sa may bandang Tandag, Surigao del Sur po. So, bandang Surigao del Sur, ang layo nito ay 3,221 km east ng Surigao del Sur sa labas ng Philippine Area of Responsibility. So, nasa area pa rin ito ng Micronesian Islands o malapit sa may bandang Pakir, yan, or bandang Chuuk, malapit ang location ni 92W. At dahil halos pakanluran ng kilos ito, which is ang bilis ng kanyang development mula nung ito ay makita natin as convergence, ay tututukan natin ito at least 48-hour period para malaman natin kung ito ay hihilagang kanluran ba ito na hindi didikit sa boundary ng PAR or baka maaring sumagi pa siya dito sa member ng PAR. Depende dahil meron nga pong isang bagyo nga po sa itaas, itong si 90TW, kasi posible itong magsanib dito kay 90TW. Kung pipilitin ni 92W, kumilos pa hilagang kanluran. So, posibleng ma-absorb ito ni 90TW. Depende kung sino sa kanila ang magiging mas malakas. Kung sakaling si 92W ang naging mas malakas, maaaring masasanib sa kanya si 90TW. So, tingnan natin muna mga folks, dahil napakalayo pa ang distansya ng bagyong ito. Kung kukunin natin ang estimated na range niya mula sa pinaka-outer ng bagyo, ay ang layo niya ay at least mga estimated 1,876 km pa ang layo ng dalawang bagyong ito, C93 at C92W. So, mukhang matagal pa ang bubuluin na maglapit itong dalawang ito. Sa ngayon ay makikita natin sa pinaka-track ay halos pakanluran ang kilos niya. Double check natin gamit ang Dvorak kung ganyan din ang ikinikilos niya dahil mas accurate. Makikita natin sa halos accurate na data mula sa Dvorak section, sa Dvorak mode. Yan, so inactivate natin ang Dvorak mode. Mapapansin natin, wala pang initial tracks itong si 92W. Yan, mataas pa yung kanyang central air pressure ayon sa Dvorak, 1,007 hectopascals pa lang ito. Pero ang kanyang maximum sustained wind na at 37 km/h. Dito, ang kanyang position at wala pa siyang movement na nakikitaan dito sa ngayon. So, ganun din, wala rin masyado nakikitaan na galaw. Hindi kagaya ng ilan, kagaya na lamang ni Nanka, meron siyang movement at east ang kanyang movement. Hindi kagaya ng ilan ay wala pa itong movement na pinapakita. So, ibig sabihin, hindi pa masyado available yung movement at hindi pa masyado confirmation yung galaw niya. Pero kung babasehan nga po natin dun sa ating kanina na pinapakita na tropical cyclone sector, kung babalikan natin kanina, ay halos pakanluran po ang nagiging kilos ni 92W. Dahil meron tayong ginagamit nga po na direct track na namomonitor po yung trailing track ng bagyo. So kung hindi available kay Dvorak, available naman sa ating tropical cyclone sector na nakikitaan natin na ang kilos niya lumalabas pakanluran. Yan, hindi kagaya nito ay mapapansin natin yung kanyang track simula nung ma-monitor ito noong August 13, mapapansin natin kumikilos ito pakanluran. Yan, halos pakanluran po. So tingnan natin yung magiging forecast ni 92W since yung kanyang forecast and symbol ay hindi pa nakikitaan sa ngayon. Wala pang nakikitaan sa ngayon ang forecast and symbol para kay 92W. So siguro within or next 24 hours pa siguro natin malalaman kung meron ng pinaka-latest. Sa ngayon wala pa naman, pero nasa moderate to high chance na ang posibleng paglakas nitong C92W within or next 48 hours po. So aabangan natin yan at since wala pa namang initial
Kung nagtatanong kayo kung pwede ba o posible ba itong pumasok ng PAR, yes, posible pa rin po. Lalo na kung kikilos ito pahilagang kanluran. May maliit na posibilidad po. Kaya i-confirm muna natin maigi kung ang kanyang direction ba ay pakanluran talaga. Baka bigla itong mag-northward patungo sa direksyon ni 93W. Gaya nga po na sinasabi natin, posible kasi siyang magsanib kay 93W dahil malakas po yung trough niya rito sa itaas. Yun. At least, meron tayong batayan kung pwedeng lumihis yan at hindi pumasok ng PAR at o kung worst case scenario nga po, baka bigla itong dumikit sa may bandang boundary ng Philippine Area of Responsibility. So sa ngayon wala tayong aktibong bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility, maliban na lamang sa mga surface trap na iniiral nitong C93W. Nagkakaroon ng monsoon trap dito na nagbubunsod ng maulap na himpapawin. Silang bahagi pa rin ng silangan ng Nodo Luzon. At sa bandang kanluran naman, yung daloy pa rin ng ating habagat na nagdadala ng mga kalat-kalat na mga ilang moderate and heavy rain showers sa norte, sa bandang Ilocos Norte po, dyan sa northwestern part ng Luzon. Ngayon kung sisilipin naman natin ang tropical cyclone sa ating global forecast assessment, makikita nyo po yan sa tropical cyclone advisories under global forecast assessment. Dito nyo po makikita yung pinaka-forecast natin ng multi-cyclone forecast mula sa mga iba't ibang mga weather agencies na ating ginagamit mula sa global spectral model, maging sa mga models ng GFS, ECMWF at iba pa. So kung titingnan natin mula sa pinaka-Western Pacific Basin natin, although itong tatlo hindi gumagana, yung isang side niya ay updated naman siya, kagaya na lamang po nito. Ito po yung C93W at ito naman yung C92W. So mapapansin natin, medyo nagmo-moderate po yung kanyang cyclonic circulation. So posible po itong maging active na low pressure area anytime. Obserbahan pa po natin yan within further dahil baka maging remnant low na lamang ito kapag ito'y pinahina ni 93W. Sa global spectral model naman natin, kung papansin natin ang galaw nitong C92W, pahilagang kanluran po ang nakikitaan ang galaw nitong C92W. Ayun o. Mula sa kanyang wind speed and direction, halos pahilagang kanluran din ang kilos nito. Pero mapapansin niyo, nag-aalanganin na maaari itong pumasok pa rin ng Philippine Area of Responsibility. Ayun o. Extended ahead of time, starting hanggang August 18, hanggang August 20. Yan. Halos napakalapit na niya sa pinaka-boundary ng PAR by August 20. So, may maliit pa na posibilidad na maaari itong pumasok ng PAR. Kaya lang, hindi pa natin makukumpirma sa ngayon kung ito'y isang malakas na bagyo or manatiling shallow low pressure area lamang or baka maging remnant low na lamang na magdadala ng pag-ulan dito sa may bandang Mindanao area. Well, maganda yan para maibsan naman ang grabing init sa inyo dyan sa bandang Mindanao dahil ilang araw na kayo na nakakaranas ng grabing init na maala summer ang temperatura. So at least meron tayong idea na bago matapos bago umabot ng third week ay maaring umabot na po tayo ng pag-ulan dyan sa may bandang Eastern Mindanao. Kung medyo lalapit at mangyayari yung magiging track nitong C92W base na rin dito sa ating wind speed and direction ng global spectral model. Kung pagbabasa ng mean pressure, yung kanyang atmospheric pressure ay medyo mataas pa. Yan. Medyo mataas pa itong C92W. Ayan. Medyo mataas pa yung kanyang surface temperature. Kaya hindi pa masyado pulido na ito'y magiging isang aktibo at mas malakas na low pressure area. Pumapalo pa rin siya ng 1,008 to 1,010 hectopascals ayon dito sa pinaka-forecast. Yun po yung magiging analysis, and sa ngayon, hindi pa natin masasabi kung magiging mas malakas na bagyo ito sa ngayon. So, babantayin muna natin ito, at least meron naman tayong 48 hours pa para bantayan natin yung galaw nitong C92W. Since mataas pa naman yung atmospheric pressure, although medium intensification na nakikitaan, sa ngayon, maaari pa yung magbago anytime. So, mag-update tayo at least within 48 hours po. At least, meron tayong idea kung sakaling lalapit ito sa boundary ng PAR sa mga susunod na araw o linggo pa. Dahil lalapit muna ito sa member ng Guam pa. Yun po yung analysis natin, at mula sa tropical cyclone strike probability natin, naglalaro po sa 40% chance yung kanyang development po. So, moderate lang o medium intensification lang nakikitaan natin dito kay 92W. Ito yung Sinanca at ito naman yung C93W. Mapapansin nyo, medyo shallower yung kanyang development din. Hindi rin ganun ka-active.
So, magdedepende yan within 48 hours habang lalapit itong si 92W pahilagang kanluran. So, marami pa progress. At kung titingnan natin sa T144 hours, just in case, may updated forecast si ECMWF for 144 hours period. Yan, ito, mga by August 20 po ito. Kung mapapansin nyo po, mukhang meron tayong mabubuo nga po sa hilagang kanluran ng Nodo Luzon. So, mukhang tumugma dito sa lumalabas na forecast ng Global Traffic Hazard, mga by August 20 daw. Actually, mga August 19 nga, merong makikitaan na isang parang shallow low pressure area sa kanluran po ng Northern Luzon, extreme Northern Luzon dyan. So, posibleng magkaroon ng biglang shallow low pressure area dyan. Tingnan natin kung magiging low pressure area o active na low pressure area. Pero malinaw dito sa tropical cyclone strike probability natin, yung activity genesis, mukhang meron nga, may mabubuo dito sa may bandang kanluran ng Northern Luzon. At least take note po yan. At wala naman kay 92W, mapapansin natin tumataas po yung development niya, pero nandito pa lamang sa may bandang karagatan ng Guam. So gaya ng inaasahan po natin o sinasabi natin, posible pa itong maging active na low pressure area o posible pang maging bagyo o ganap na bagyo. Tingnan na lang natin kung makakapag-gather pa siya ng mainit na temperatura dito. Since mainit o warmer naman ang sea surface temperature dyan, maaaring mas lumakas po yan. Kaya lang nagkakaroon ng connecting influence mula kay Nanka dyan sa itaas, kaya medyo hirap pa si 92W na makapag-struggle ng kanyang paglakas. Medyo may influence pa na nahahatak yung kanyang trap. So, tingnan natin. At least dito may idea tayo, pumapalo sa 50% o 50-50 na maging ganap talaga na bagyo si 92W by August 19 o 20 onwards. Ayun, may oras tayo dyan. So, yan po yung pinaka-ebidensya natin. So, wag nating alisan muna ng pagbabantay. Pero sa ngayon, wala itong banta sa Pilipinas. Masyado pang malayo. Except na lamang kung matuloy yung may mabubuong low pressure area dyan sa kanluran ng extreme Northern Luzon. Magdadala po yan ng malawakang pag-ulan dyan sa bandang Ilocos Region, Benguet, pababa yan ng bandang Zambales. Kung sakaling mabuo yan sa 19 o 20 ng Agosto. At mula naman sa ating outlook, extended outlook mula sa mga computer models ng iba't ibang mga weather agencies, mula kay GFS, mapapansin natin itong si 92W, pahilaga o pa-northwestward po ang kilos nito. Kung mangyayari yan, kung sakali po na ganyan na magiging galaw ni 92W, well, ligtas po ang Pilipinas. Wala tayong magiging banta ng anumang bagyo just in case po. Kaya lang, gaya natin sinasabi, by August 19 o 20, posibleng meron tayong shallow low pressure area na mabubuo dito. Ayan sa may bandang kanluran ng extreme Northern Luzon, at nagkakaroon ng parang circulated gyre pa rito ayon kay GFS yan. Kapag ka nangyari ang circulated gyre circulation dyan sa pagitan na yan, ay malamang babalik na naman ang grabing ulan natin kasama ang Metro Manila. Pero kung hindi naman, nagkaroon lang ng monsoon trap na kasabay ng habagat, magdadala lang mga ilang heavy rain showers dito sa may bandang Zambales hanggang extreme northwestern Luzon po yan. Yun nga po, mga August 19 yan or onwards yan. Yan, ayon dito kay GFS po yan. Mula naman sa ECMWF, kung mapapansin natin dito, halos hindi halatado na nakikitaan yung development ni 92W. Ganon din sa low pressure area sa may bandang hilagang kanluran, pero mapapansin natin yung medyo kumakapal po yung habagat dito this coming week. Yan, bago mag-August 19. So, posibleng medyo iiral pa rin yung ating habagat this coming week. Ngayong araw, medyo numinipis-nipis siya, pero baka this coming weekdays, baka bumalik-balik na naman yung paglakas ng daloy ng ating habagat sa kanluran ng Luzon na magdadala na naman ng walang tigil na mga patak-patak o buhos na continuated o rapid continuous rainfall kahit na moderate ng madalas na magiging patak nito. Mula naman sa AI ensemble, makita natin itong si 92W, ang pagkilos halos sa shallow trap siya. At medyo merong makikita dito na medyo kumikilos ito pa ilang kanluran. At meron ding low pressure area na mabubuo dito sa may ng extreme northwestern Luzon din. So mukhang meron nga bago mag-19. So sa darating na nitong darating na week, probably siguro by Tuesday malalaman natin. By Monday siguro hindi pa.
Pero Tuesday, medyo may matatanaw na tayo na development dyan sa may bandang kanluran ng Northwestern Luzon sa may bandang West Philippine Sea. So, tignan natin. Baka magkaroon ng biglaang trap dyan. Baka yun na po yung sinasabi natin na maging isang low pressure area na magdadala na naman ng mga heavy rain showers sa kanluran ng extreme Northern Luzon. So, kamusta natin yung status ng ating mga dam since medyo tumitila-tila yung pag-ulan? Silipin natin ang status ng dam natin. Mapapansin natin tuloy-tuloy pa rin ang nakabukas na gate kay Ambuklaw Dam at Binga Dam. Yan, patuloy pa rin. 2 gate. Pinakamarami yata si Binga Dam. 4, 5, 6, 6 kay Binga Dam at 5 naman kay Ambuklaw Dam. Patuloy na naglalabas ng sobrang tubig. Although itong si Ambuklaw Dam naman ay hindi naman masyado critical yung kanyang water level. Titingnan natin si Ambuklaw ay normal naman yung kanyang water reservoir. Nakarecover siya since noong August 6. Dito, August 5, critical level siya. Then, nung tuloy-tuloy ang pag-ulan, noong August 6, ay nakabawi na ito sa critical level ng kanyang water level na supposed to be 745. Then, pumalo ng 746 noong August 6. So, nakarecover agad itong si Ambuklaw Dam. Nakarecover siya hanggang sa mga araw na ito. Yan o. So, nakarecover siya. Samantala, itong si Lamesa at Magat Dam ay kung mapapansin nyo po, natiling critical itong si Magat Dam. Si Lamesa, so far okay naman siya, pero between Magat Dam at Angat Dam ay nanatili pa rin critical yung kanilang water level. Despite na mga walang tigil na ulan mula noong August 2, ay hindi nakarecover ng husto para maibalik sa 181 o 182 meters yung kanyang below critical level. Although makikita naman natin dito nakapag-recover itong si Magat at Angat Dam. Dahil kung titingnan po natin yung kanyang total water levels since nung umulan, yan. Kung mapapansin nyo po, disable natin si Ipo tsaka yan, Magat, ayan. Mapapansin nyo po, mula nung nag-summer ay tuloy-tuloy ang pagdaos-dos ng water reservoir ni Angat at Magat Dam. And then mula nung umulan, since noong August, ay nakarecover po bilang taas yung level ng water level ng dalawang ito. Kaya lang hindi pa nga po sapat dahil kailangan at least 182 meters para makarecover sa pinaka-water reservoir. Ngayong araw mapapansin natin na sa 181.57 itong si Angat Dam at 181.57 si Angat at 178 naman na metro itong si Magat Dam. So ilan na lang, at least ilang metro na lamang ang kailangan ni Magat Dam at si Angat Dam naman at least ilang point na lang. So halos makaka-recover na si Angat Dam sa kanyang water level. Ilang point na lamang na metro, at least mga 0.5 meters ang kailangan para makarecover. So parang considering na nakarecover na itong si Angat Dam dahil ilang punto lang na lamang, ilang centimeter o ilang inches na lang ang kailangan ni Angat Dam para bumalik sa normal yung kanyang critical level. Yan o, 181.57. Samantalang yung critical level niya 181.6. So, konting-konti na lang balik na sa normal yung water level ni Angat Dam. So, kitang-kita naman po dito sa pinaka-graph natin mula nung January ay nagtuloy-tuloy na dumadaos yung water level. And then, nung pagtag-ulan na, saka lang ito nagkaroon ng pag-recover ng water reservoir. So, at least, kahit papano si Angat Dam nakaka-recover na siya halos sa kanyang critical water level. So, wala nang masyadong magiging krisis sa tubig kahit papano nito dahil sa walang tigil na pag-ulan. Ang kapalit nga lang ay mga pagbaha naman ang umiral sa iba't ibang bahagi ng bansa kabilang na dito sa Luzon. Samantala sa ulat lindol, nagkaroon ng napakalakas na pagyanig ang naitala mula dito sa Flores, Indonesia. Naganap ito sa oras natin sa Pilipinas sa mga alas 6:48 ng umaga. Nagkaroon ng magnitude 7.7 na lindol na naitala
kanina sa Flores, Indonesian region. Inasahan natin yan na wala naman sanang maraming nasawi o na-damage sa mga property dahil sobrang devastating ang naging pagyanig nitong sa area na ito ng Flores sa Indonesia. Sana walang nasawi na mga kababayan dyan. At kung may mga Pilipino niyan, sana wala pong nasaktan o nasirang ari-arian sa mga Pinoy natin na nakatira dyan sa Flores, Indonesia. So ito po, na-detect ng ating seismometer kaninang 6:01 AM. Yan. So nag-arrive dito sa amin sa Caloocan mga 6:03, mga halos 6:03 AM na nag-arrive. Mabilis since ang epicenter na depth na na-create niya ay 20 km o 12 miles. Yan, 20 km po yung epicentral depth niya. So yan po yung na-detect. At mukhang walang itinaas na tsunami warning. Kung titingnan natin dito, walang itinaas na tsunami warning ang NWS information. Yan. Kung titingnan natin sa tsunami warning advisory mula kay PBOX, wala ring itinaas, walang data. Siguro dahil walang pasok. Well, tingnan natin pag nag-load yung tsunami warning. Yan, so kung makikita natin walang itinaas o no verified tsunami na inisyu sa data feed ni PBOX. So wala. So wala namang masyadong naging alert ng tsunami warning according dito, maging sa ibang NWS at USGS Geological Survey. So yun wala naman po. At kung titingnan naman natin yung kasalukuyan natin ng mga lindol sa Pilipinas, bukod sa magnitude 7.7 na lindol dyan sa Indonesia, ay titingnan natin mula sa Pilipinas ay wala naman tayong malakas-lakas sa pagyanig. Maging dito sa ating seismometer, wala tayong nadedetect na malakas na pagyanig so far. At mula kanina madaling araw, may isang magnitude 4.7 na mga halos continuous aftershock dito sa may bandang Sarangani sa Balut Island. Sobrang layo naman ito. At after nyan, wala naman so far tayong kasalukuyan na pagyanig na nadedetect mula dito sa atin sa Caloocan. At mula sa data feed ni PBOX, at least dito sa member ng General Santos, nasa 13 lang na mga lindol na clustered ang kasalukuyang detect. Ngayong araw, ang total earthquake natin sa bansa so far as of 10:57 AM, huling record, ay 39 total earthquakes between magnitude 1.0 yan pataas. At wala naman sa ating historical earthquake data. Hopefully, naiwalay na po ni PBOX yung kanilang data ng July at August. Pero kung sakaling hindi, isusubtract na lang po natin. Yung huling record natin kahapon ay di ba nasa mahigit 800 na po yung total earthquakes. So tingnan natin ngayong araw kung ilan na po yung total earthquakes natin. Between magnitude 2.0 po ito pataas. Pero kung isasama natin na magnitude 1, lagpas-lagpas na 1,000 na talaga yung lindol niyan. Pero hindi natin isinasama kasi yung magnitude 1 dahil para sa akin ay isang local earthquake lamang po yan. Kaya sinifilter ko yung magnitude 2.0 pataas lang para siguradong lindol talaga siya na medyo malakas-lakas. Yan. Mula sa ating historical earthquake data for the month of August, hopefully na i-separate ni PBOX. Mukhang hindi pa. So magsusubtract tayo. Total na lindol natin for the month of August. Susubtract natin 2,911 dahil magkahalo kasi yung month of July. Yan. 2,911. So subtract natin nung nakaraang buwan para makuha natin yung eksaktong total na lindol. Yan. Ay nasa total tayo na 862 total earthquakes po tayo. So marami-rami. Yan, dito nagdoble tuloy dahil nagsama yung July tsaka August. So nag-isipan ko na, nagawan na ko na siguro ng revise yung program nito na yung ating webpage na lang ang kusang mag-filter sa earthquake data. Ganoon na lang siguro ang kailangan natin gawin. Pinag-aaralan ko pa paano ma-minimize yung load ng computation dahil siyempre napakarami niyan. Iniwasan natin mag-overload yung ating process sa webpage. Yun ang kailangan natin na unahin. Then pinag-aaralan natin na tayo na lang siguro mag-filter automatic. And then ipaabaya natin o ilagyan natin ng program decision si Ernie B para i-compute niya na naka-filter yung bawat buwan na magkahiwalay, hindi dapat magkakasama.
So far, yun lamang total earthquake natin. 862 total earthquakes tayo. So, maaaring lumagpas pa nga po sa megit 1,000 ang total earthquakes natin. Pero take note, patuloy pa rin ang maramihang lindol dito sa paligid nito ng General Santos at tuloy-tuloy pa rin yung mga clustered na aftershocks niya simula pa noong nakaraang buwan. So, mag-iingat pa rin po tayo mga folks. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Sabado, August 15, 2026. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Sabado, August 15, 2026. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa babang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin isama ngayong hapon na sa ating report. Asahan lang natin na medyo nagiging katamtaman tayo sa Metro Manila, pero expected sa hapon, sa gabi ay patuloy pa rin tayo makakaranas ng inaasahang isolated and occasional rain showers dulot pa rin ng umiiral na habagat. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa reading ng ating aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.